Founded in 2017 with a vision to help secure the country against threats that undermine freedom and the foundation of democracy in our country, as well as strengthen the globally recognized character of Filipinos. Respect, patriotism, community, or Bayanihan spirit and resiliency during adversities. Spin Media. So whoever knows the right thing to do and fails to do it, for him it is sin. James 4:17. Adding value, creating significance. Our core values, makadiyos, makabansa, makatao, makakalikasan. Secure the Philippines Initiative Network. Kami ay para sa Diyos, para sa pamilya, para sa bayan. Spin Media, nakatuon sa paghahatid ng mga positibong balita sa loob at labas ng ating bansa. Spin. Ayan, maraming salamat po sa ating Spin Media broadcast dito po sa ating Dasmariñas, Cavite, no? Maraming salamat sapagkat nabigyan tayo ng pagkakataon na tayo ay makapag-spread ng salita ng Diyos at maghahatid sa inyo ng mabuting balita. Una po diyan yung ating gospel, yung salita ng Diyos na ating maihatid sa ating sambayan ng Pilipino. Kaya po tayo nandito ngayon ay nagbabati sa inyo ng good morning, magandang umaga, no, sa pagdako ng ating 2026. Dapat tayo ay nag-uumpisa na tayo ay maglilingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng pag-aakay ng kaluluwa. Tayo ay magamit, no? At malapit na darating ang Panginoon at tayo po ay dapat masumpungan na naglilingkod, no? Mga tapat na nagpupuri at naglilingkod sa Kanya. Kaya good morning po Pilipinas at muli po nagbalik ang ating Devotion Pilipinas. Dito lamang yan sa Dasmariñas City, no? At maraming salamat po sa mga kapatiran natin, mga kababayan natin, ating mga followers dyan. Maraming salamat sa inyo sa patuloy ninyong pagsubaybay sa ating programang Devotion Pilipinas. Nawa, pagpalain kayo ng Panginoon. Ayan. At ito, bago yan ay papakinggan muna natin kinig muna tayo sa awit na ito. Yung papuring awit. Ikaw ang nagbigay, pag-asa ng buhay. Ikaw ang dahilan ng kaligayahan. Sa aking isipan, may kapayapaan. Kaya't sa aking mga labi, nagmumula ang papuri. Oh Jesus, tanggapin mo ang puring awit para sa iyo. Simple lang, ngunit totoo, taos puso
papuring awitin, aking lilikhain, upang ang bawat tao ay pagpalain. Mga pusong bato, naway hikuin mo ng simple kong papuri para sa'yo, dahil sa'yo. Oh Jesus, tanggapin mo ang muling awit para sa'yo. Simple lang, ngunit totoo. Nais puso, handog sa'yo. Pangalan mo ay nadakilain ko. Oh Jesus, tanggapin mo ang muling awit para sa'yo. Simple lang, ngunit totoo. Nais puso, handog sa'yo. Pangalan mo ay nadakilain ko. Pangalan mo ay nadakilain ko. Pangalan mo ay nadakilain ko. Ayan, maraming salamat po sa awit na yan na handog sa atin ng ating kaibigang pastor, no? Si Pastor Jerry Hall. Salamat po sa awit na yan. At ngayon, tayo po ay dadako sa ating mga pagbati, no? Bago tayo mag-devotion, bati muna tayo para makapanood kayo sa ating Devotion Pilipinas, no? Share lang po natin yung ating programa sa inyong mga kaibigan at mga kapit bisig. Okay, share po natin ang ating programa para marami pong makapanood at makapakinig ng ating live broadcast ng salita ng Diyos, na sa ganon ay kayo po makapakinig ng salita ng Diyos. Huwag pa kayo tatamad-tamad sa salita ng Diyos. Darating na yung Panginoon, malapit na siyang dumating, at sure ako na pag dumating ang Panginoon, na hindi tayo nasumpungan na maging matapat sa kanyang gawain, tayo ay hindi pagpapalain ng Panginoon. Di ba? Okay? So, bati-bati muna tayo habang tayo ay nag-aantay ng ating mga manonood, o kung kayo ay manonood pa sa ating programa, Devotion Pilipinas. Kaya good morning po, Pilipinas. At today ay araw ng Friday, tawag dito, January 2, 2026.
So dito natin simulan ang gawain ng Panginoon na palaguin natin ang ating panampalataya na sa ganun tayo ay magamit tayo spiritually sa salita ng Diyos. Okay, so atin po binabati dyan ang ating CEO, si Commander or si Sir Red Delicia. Maraming salamat po sir sa inyo. Nawa pagpalain kayo ng Panginoon at salamat po sa programa na inyong pinapagamit sa salita ng Diyos upang mailathala ito sa buong sanlibutan. Salamat sir sa pagkakataon na ma-broadcast po ang salita ng Diyos. At kay ating Senior Vice President, si Pastor Jehan Sinina. Good morning sa iyo, Pastor. Saan man kayo ngayon ay binabati ko kayo ng magandang umaga. Kung anong umaga man dyan sa inyo, kung gabi man, ay magandang hapon, magandang gabi. Okay, so pagbati ko po yan sa inyo at salamat po sa programa nito muli na inyong pinapagamit sa ating Panginoon na ang kanyang salita ay marinig at mai-broadcast sa buong sanlibutan na ito ang pinaka-positibong balita sa lahat. Okay, maraming salamat sa inyo, sir. At pagbati mula sa ating station dito sa Dasmariñas City. No, ako pala si Brother Roy Habagat. Ako po ay inyong lingkod na nag-share ng salita ng Diyos para po lahat tayo ay makatikim ng pagkain espiritual. Dito po yan sa ating palatuntunan Devotion Pilipinas. Okay, good morning po sa ating senior pastor, Pastor Ramel Culiano. Good morning po sa inyo, Pastor. Good morning po. Ayan, pagpalain nawa po kayo ng Panginoon ng lalo pa. Okay, good morning kay Pastor Norman Balbua sa Tagaytay. Pagpalain kayo ng Panginoon at inyong family. Pastor Rodel Antang sa May Silang, pagpalain po kayo ng Panginoon. Good morning po. Pastor Tamon, dyan sa may Quezon. Ayan, good morning, Pastor. Ayan, Pastor Tamon Limwell. Good morning po. Magpagaling po kayo, magpalakas kayo dahil marami tayong mga magagawa pa. Okay, kay Pastor Valles, Jonathan Valles dito sa Dasmariñas. Pastor, good morning po sa inyo. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon. Pastor Romel, dyan sa may Borja. Pastor Romel Borja, dyan sa Naik. Pagpalain kayo ng Panginoon at ang inyong gawain. Pastor Boyd Mareño, good morning po dyan sa Manila. Pastor Flora, Arturo Flora. Good morning po sa inyo, Pastor. At kay Pastor Mariano dyan sa Batangas. Pastor Job Mariano. Yan. Good morning po sa inyo. At pagpalain nawa kayo ng Panginoon. Patuloy kayo magsubaybay. At patuloy nyo po na i-share ang ating programa dito sa Devotion Pilipinas para po maraming makapanood at makapakinig ng kanyang mga salita. Okay, lipat po tayo sa Negros Occidental. Okay, meron pa pala tayong hindi nabati. Ayun, oh. Okay, sa Negros. Lipat na tayo sa wag muna tayo sa Negros kasi lalayo eh. Okay, dito muna tayo sa Bulacan. Okay. Good morning po dyan sa ating masugid na taga-subaybay at ang ating kaibigang mga pastor dyan sa Bulacan. Una-una na si Pastor Gary Lanuza. Good morning, Pastor Gary. Nawa, pagpalain kayo ng Panginoon at ang inyong gawain dyan, ang inyong buong pamilya. Good morning, good morning. Happy New Year po sa inyo lahat. No? Ayan, good morning po kay Pastor Fanny Maslog. Pastor Fanny, good morning. Pagpalain din kayo ng Panginoon at nawa ay kayo ang gagamitin ng Panginoon ng lalo pa dyan sa inyong lugar. At good morning kay Pastor Kit, no? Pastor Kit, sa anak ni Pastor Fanny. Ayan, puri ng Panginoon sapagkat ginagamit po kayo ng Panginoon dyan. At ang inyong pamilya, pagpalain din naman ng Panginoon. Pastor Ian Makaspak. Pastor Ian, good morning. At pagpalain naman kayo ng Panginoon. And of course, sa aking isang magaling na professor, no? Si Pastor Ichan. Okay? Pastor Ichan, good morning sa inyong pamilya, sa inyong mga gawain dyan at sa inyong family, sa inyong gawain. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Si Pastor, pangalan nito, si Pastor, pangalan nito, okay?
So, nakalimutan ko siya, no? Pero ganun pa man ay pagpalain kayo ng Panginoon. Okay? Ayan. So, ito na. Lipat na tayo, no? At yan, wala na tayong babatiin banda dito. Okay, lipat tayo ng Negros, no? At ayan. So, maayong aga dra sa inyong nga tanan sa Negros Occidental, no? At sa Negros Oriental man, saan man to maabot ang atong hanggang programang ito, Devotion Pilipinas. Maayong aga dra sa inyo. Okay, special mention sa ating kaibigang pastor, si Pastor Greg Gurio Dalipi. Good morning, Pastor Greg. Kung kayo ay nakikinig ngayon, pagpalain kayo ng Panginoon at ang inyong gawain dyan. No? Si Pastor Albior, Pastor Banyas, Regia Banyas ay pagpalain kayo ng Panginoon. O yung mga pastor dyan na hindi ko mababanggit, ay pasensya na po kayo sapagkat limited ang oras natin na hindi po mabanggit ang inyong pangalan dahil wala nga po kayong pangalan dito sa akin. Nakalimutan ko po kayo. Kung maaari nyo po, kung kayo po ngayon nakikinig sa akin at friend nyo na ako, ito ay nakapublic at nakikita po ng lahat, pwede po kayong mag-comment dyan sa atin chat box para mabati ko po kayo, no? At ang inyong mga pangalan ay ilagay niyo po ng maayos para po kayo ay aking mabati. Ayan. And of course, binabati ko po ng good morning yung may-ari ng school dyan sa Caloocan, yung Ridgewood, School of Caloocan, si Ma'am Maria Cecil, Maria Swalog. And of course, ang sa kanyang husband na si Sir Joseph Swalog. Good morning po sa inyo. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon. Nawa ang inyong gawain dyan, ang inyong school ay lalo pang lumago at makatulong po kayo sa mga kababayan natin. At maging ang programa natin ang programa ng school tungkol dito sa ating distance learning, no? Ay pagpalain ng Panginoon. Good morning, ma'am. At muli po tayo magkita-kita, no? At marami tayong mga gagawin at papag-usapan. Okay. Ma'am, salamat po. Good morning. Happy New Year po sa inyo lahat dyan. Okay? At binabati ko ang mga kapasturan na hindi ko pa nababati ngayon. Sorry po sa inyo sapagkat hindi ko po naalala. Sa sunod, isusulat ko lahat ng mga pangalan. Kaso lang, mauubos ang papel. No? At mapunta tayo sa pagbati. Okay, magkaroon tayo ng programa patungkol dito sa ating mga pagbati sa lahat ng mga kapasturan. Okay? Sa lahat ng mga nangangaral ng salita ng Diyos, dapat mabigyan natin sila ng pansin at mabati natin sila, ma-share natin sila para lumakas at tumatag ng lalo sa pag-aaral o sa pangangaral ng salita ng Diyos. Okay? Kaya lipat naman ta, balhin naman ta sa aton nga mga utod ra. Mga utod ko ra sa Negros Occidental ay ginabati ko kamo ng good morning. Si Atay, no? Good morning, Kay. Ang inyong pamilya diyan, Maring Chudi. Ayan, pagpalain kayo ng Panginoon, ang inyong mga anak, mga apo diyan, no? Patuloy kayo maglingkod sa Panginoon na walang anumang reklamo. Ayan, di ba? Oh. Ayan, so Kay, good morning. At kay Leah, good morning diyan sa Kamingawan. Good morning sa inyo at sa inyong pamilya. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon, no? Si Dante, diyan sa Kawayan ay pagpalain ka ng Panginoon. Good morning, Noy. At ang inyong pamilya, ay pagpalain kayo ng Panginoon. Tulungan ninyo na ang inyong pamilya ay makalapit sa Panginoon, no? Kayo ay makakilala sa Panginoon at naging matapat, matapat sa lilingkod sa Kanya. Okay? Darating na ang Panginoon, ay iwan tayo. Okay? At si Lablab, good morning dyan sa Kawayan din. Tupad na sila Dante, hinuli Dante Blau. Ang pamilya mo da, good morning, saka ko na lang kayo banggitin kasunod. Okay? At si Davi, good morning, Day. Pagpalain kayo ng Panginoon at lalo pa po kayong sumagana sa inyong pananampalataya. Okay? Si Nanay Dako, good morning, Nay. Pagpalain kayo ng Panginoon. Si Tatay, good morning, Tay. Good morning dyan sa Kawayan, ano?
ano ka na tay, lakat-lakat na kay magkadto ka sa may dagat daw pirmi, maligo ka dito, pero hindi ka magsalom kay base hindi ka makabutwa. Ayan. So tay ha, good morning tay. Magkape-kape, maglakat, exercise ha, exercise mo imong tiil kag kamot para na ay magiyo na siya. Okay, si ano pa ino si Aaron, ang imong bata pala daw, si Aaron ato. Morning to. Ang imong asawa kag imong mga anak pagpalain ng Panginoon. Nawa nakikinig kayo sa ating palatuntunan, Devotion Pilipinas. Dito lang 'yan sa Spin Media News Update, no? Dito sa may Dasmariñas City. Ayan. So salamat po na iningatan tayo ng Panginoon nakalipas ang ilang mga ah, ano tawag nito? Ilang mga kaguluhan, no? Na nandito tayo nanatili kapagka tayo ay pinagpala ng Panginoon. Okay? So, ayun, no? Ayun, binabati natin. Okay, teka muna. Oras muna tayo. Oras muna tayo. 12:05 ng hapon na po tayo at binabati natin ang mga may mga birthday. Okay? Babatiin natin yung mga may mga birthday. Okay? Nawa nanonood kayo, no? Nakikinig kayo sa ating programang Debosyon Pilipinas. Okay? Pag hindi kayo nakikinig, hindi po kayo hindi niyo mapakinggan na binabati ko kayo dito. Okay? So, binabati ko yung ating pinaka-pugi na kaibigan, no? Si Brother Angel. Happy birthday! Brother Angel, happy birthday! Happy birthday! Okay? Si Ate Jema, happy birthday! Happy birthday sa inyo, Ate Jema Salipot. Maging si Joey. Joey ang ating masipag na operator sa ating simbahan. Si Joey, happy birthday. Maging ang ating nanay na si Nanay Ani. Happy birthday po sa inyo. God bless po na mapagpalain kayo ng Panginoon at patuloy bigyan pa kayo ng mahabang mahabang araw, mahabang taon, maraming taon pala. Yun, mali ako. No? Mali talaga ako doon. Okay, sorry po at tayo ay nagkakamali din naman talaga. Okay, sorry po. Okay? Okay. Maraming salamat po. Nabati na po natin ang lahat. No, Brother Nonong, diyan sa Villas. Ako, nakalimutan ko sila, hindi ko na, ano. Ngayon, bago ako mag-start ay, pinabati kita, Brother Nonong, nawa, nanonood ka sa ating programa, si Nanay Susan Manyo, si Brother Nonong Manyo, at si Brother Rolly dyan. Pagpalain kayo ng Panginoon. Maging si Kuya Efren, Kuya Efren, minsan maglaro tayo ulit yan. Okay? Makinig kayo at manood dahil pagpapalain kayo ng Panginoon pag kayo ay nakikinig ng kanyang salita. Okay? So pag hindi kayo nakikinig ng kanyang salita, ay malayo sa atin ang pagpapala ng Panginoon, protection, at saka provision, and ano man tawag dito, financial. Okay? So tayo ay dadako na sa ating devotion ngayong umaga. At nawa ay huwag kayong aalis, huwag kayong lilipat ng inyong estasyon. Kasi pag lumipat kayo, siyempre, wala na kayo dito. Hindi na kayo makapakinig ng salita ng Diyos. Okay? Lahat po dyan ay nihiling ko po sa inyo na i-share nyo po ang ating programa sa inyong mga Facebook para po maraming makapakinig. Okay? Maraming manonood. Share nyo po. Like and share. Follow. Ayan. Okay. Happy New Year sa ating lahat. Okay? At kung mayroon po kayong mga Bible dyan, samahan nyo ako dahil mag-uumpisa tayo ng ating devotion. Okay? Siguro naman, nabati ko kayo. Sana naman ay makapag-share kayo ng inyong ng ating gawain dyan. Okay? Wala pong bayad yung ating pagbati. Okay? Ang ating lang hiling na i-like nyo lang at i-share ang salita ng Diyos, mapakinggan ng inyong mga kamag-anak, loved ones, at mga kababayan at kaibigan. Okay? Share nyo lang. Okay? Maraming salamat po at samahan nyo na ako at buksan ng inyong mga Bible. Okay? Kung kayo ay may mga Bible nandyan sa bahay nyo na hindi nagagamit, no? At isang taon na hindi nagagamit o 2 taon na alikabukan na nandyan. Ayan, buksan mo na ngayon. For the first time,
January 2, 2026. Mabubuksan po yung Bible nyo at mababasa natin at malaman natin kung ano po ang sinasabi ng ating Panginoon. Kailangan po natin magawa natin ito, ang mga bagay na ito, sapagkat sinabi ng Panginoon yung kay Joshua na ang kanyang salita ay dapat hindi mawalay sa ating mga bibig at atin ito ay bulay-bulayan at i-apply natin sa buhay ang salita ng Diyos para hindi ito mawaglit sa ating mga puso. Okay? So day and night ay tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Okay. Matthew chapter 28. Ayan. Nandito tayo ngayon sa mga Great Commission. Okay? Pero itong yung ano natin ay hindi sa Great Commission ang ating title dito. Okay, andyan ang title natin, nakalagay dyan ay Fear Not. Fear not. Okay, huwag kayong matakot. Okay, kasi dito tayo mag-uumpisa sa sa verse 1. Okay? Ayan. Ito pong nakasabi dito sa verse 1. Sabi niya ay in the end of the Sabbath. Ayan, matatapos na ito ang Sabbath. Okay? As it began to dawn toward the first day of the week. Ito, linggo siguro ito, no? Kasi lagi first day of the week, no? So, yan ang nakalagay sa kalendar natin eh. First day of the week. Hindi siya last day of the week ha. Tandaan nyo yan ha. Kasi kung nag-last day of the week yung kalendar natin, Lunes yung first day. So, ang first day dito ay Sunday. Kaya tingnan nyo po ang kalendar nyo. Nandyan po siya lagi sa umpisa. Okay, came Mary Magdalene and the other Mary to see the sepulchre. Ibig sabihin, dalawang Mary ang nangahas na pumunta doon sa sepulchre, sa libingan, kung saan nakalibing ang ating Panginoon. Ano? And behold, there was a great earthquake, for the angel of the Lord descended from heaven, and came and rolled back the stone from the door, and sat upon it. His countenance was like lightning, and his raiment white as snow. And sabi dito, verse 4, sabi dito, and for fear of him, the keepers did shake, and became as dead. And the angel answered and said unto the woman, fear not ye. Ayan, siya yung pamagat natin, fear not. Okay? For I know that ye seek Jesus, which was crucified. Okay? So, hanggang dyan lang ang ating babasahin. Tayo manalangin. Ama, Diyos, salamat sa iyong mga salita. Purihin po kayo, Lord. Nawa, pagpalain niyo po, Lord, ang mga salita niyo na aming mabibitawan sa programa ng Devotion Pilipinas. Tulungan niyo po, Panginoon, na ito'y maging makapangyarihan at saan man nakarating ang Devotion Pilipinas ng programang ito, ay tulungan niyo po ang bawat nanonood at nakikinig na matuto sila at may apply nila sa kanilang buhay ang mga salita niyo, Panginoon, ang inyong mga pangusap. Patuloy niyo po, Panginoon, na isabog ang inyong mga salita, ang inyong gospel sa buong mundo, Panginoon. Gamitin niyo po, Ama, itong programa ng Devotion Pilipinas upang ma-spread out ito, Panginoon, saan man sulok sa mundong ito, Panginoon, at saan man makakarating ang programang ito, Panginoon. Bless niyo po ito, Lord, at ang inyong mga salita na hindi po babalik sa inyo na wala pong kabuluhan, Ama. Salamat po, Lord. Itago niyo po ako sa likod ng inyong cross upang kayong makita, Panginoon, sa kalagitnaan, Panginoon, o sa impapawid na ito, Ama. Pagpalain niyo po, Lord, ang inyong mga salita na aming i-share sa mga nanonood ngayon, Panginoon, at nakikinig ng programang ito, Ama. Purihin po kayo, Lord. Gabayan niyo po kami hanggang sa matapos ang aming programa. Ito po ang aming dalangin, Lord, sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. So dito po ay pinag-uusapan natin dito yung wag tayong matakot. Okay? Wag tayong matakot. Kasi po dito, kung susundan natin ang salita ng Diyos, na kahit sino, pagka may bumaba dyan, na hindi natin kilala at hindi parang bago sa atin, ay tawag dito, imposibleng hindi ka matakot eh. At imposible na hindi ka manginig, no?
sa takot. Kasi nga una-una mo pang nakita, eh. Akalain mo ba naman, eh, mayroong, mayroong bumaba na na anghel, 'no? Pero ito ay hindi nila alam na anghel ito, 'no? Nalaman lang nila na may mga bumababa at sa tinding takot, ika nga, sabi dito, ay nagmistulang patay. Ito ang mga bantay dito, 'no? Kasi noong bumaba sila, bago pa sila bumaba, ang mga anghel ay nagkaroon ng great earthquake. Grabe 'to, pagyanig, 'no? So mabuti hindi nasira yung kung ano, yung sepulchre ano, yung libingan, okay? There was a great earthquake, for the angel of the Lord descended from heaven. Siguro, yung earthquake na 'to, baka doon lang yan sa ano, sa lugar nila, 'no, kung saan nakalagay itong libingan. Napakalakas ito kasi great earthquake, eh, 'no? 'Pag sinabing great, ano dito, earthquake, malakas. Oh, malakas, 'di ba? At sabi dito, for the angel of the Lord descended from heaven. Ay, kaya pala nagkaroon ng earthquake kasi nga ang anghel ng Diyos ay bumaba mula sa langit at makapangyarihan. At ang kapangyarihan nito ang magyayanig sa iyong matigas na puso. O, kita mo yon? Matigas na ulo. Na kung ikaw ay ngayon, hindi naman sinasabi ko na matigas ang ulo ni Maria. Ito po ay ini-explain lang sa atin na ang Diyos ay makapangyarihan. Na kahit anong tigas ng puso mo, kahit anong tigas ng iyong ulo, kaya ng Panginoon yanigin yan. Yan yung pong ibig ko sabihin dito, no? Hindi si Maria. Ito po ay pinapakita lang dito na ang Diyos ay makapangyarihan, na lahat ay kaya niyang gawin. At talagang matatakot ka sa kapangyarihan ng Panginoon. At maybe, somehow, someday, darating itong earthquake na sinasabi ng Panginoon. Okay? Na pag binasa natin yung Mateo, nandito yung great earthquake na sinasabi ng Panginoon na walang bato na nakakapatong sa kapwa bato. Okay? So kung pag-usapan naman natin yan tungkol dyan, ito pinag-usapan natin dito, yung kapangyarihan ng Panginoon na kahit sino na bigla ang dating, talagang matatakot at manginig ka sa takot. At sasabihin mo, Diyos ko, Diyos ko. O, di ba? Yan ang madalas sa mga tao ngayon na kahit sa narinig ko sa mga pelikula, no? Ang kanilang mga sinasabi, Jesus Christ, Jesus Christ. Di ba? So ito yon na pagka nagkaroon ng matinding pinsala, ay wala tayong ibang binabanggit kundi ang Panginoon. Samantala, pagka wala naman tayo doon sa mga pagkakataon na matinding problema, ay hindi natin binabanggit ng Panginoon. Na pagpasalamat lang naman sa Kanya ay hindi natin magagawa. But dito, ipinapakita ng Panginoon, ipinapakita sa tao na ang Panginoon ang makapangyarihan sa lahat. At lahat matatakot. Maging ang Kristiyano, na pagka dumating yung bagay na yan, nagkakaroon ng takot. Di ba? Sila ni Mary ay Kristiyano yan. Mga Kristiyano na yan. Pero nagkaroon din sila ng takot dito. At ang matindi dito ay nakita ng anghel, nakita nila na matindi na ang takot ng mga bantay. Okay? And at sabi dito, nung dumating dito and came, ano sabi dito, descended from heaven and came and rolled back the stone from the door and sat upon it. Ayan, ipinapakita dito na sa tindi ng earthquake o lindol na nangyayari ay nabuksan itong takip ng libingan na kung saan doon nakalagay ang ating Panginoon. Di ba? So nakita natin dito na hindi kaya ito i-roll ng isang tao lang.
maraming tao ang magro-roll nito para mabuksan itong pinto ng libingan na ito. Kaya dito ginamit ang kapangyarihan ng Panginoon na ipinakita sa tao na walang ibang makapangyarihan kundi ang ating Panginoon. Di ba? Kaya ito sabi dito, dinescribe pa, no? Ang anghel na bumaba. Ang sabi dito, his countenance was like lightning. Grabe. Oh, ang pinapakita dito na ang kanyang anyo ay para siyang ano daw, lightning, ano ba, kidlat. O, di ba? Oh, ang kanyang anyo ay tulad sa kidlat. O, inalin tulad ito sa kidlat. So, ibig sabihin, alam nyo po yan na tayo, pagka malakas ang panahon, masama ang panahon, ay mayroon po yung kidlat. Na napapansin natin ng kidlat na lahat ng tao na pag kumidlat ay natatakot. Yung iba nakapagmura. Yung iba ay nagugulat. Yung iba naman ay natatakot at pumapailalim. Tinatakpan ang tainga, pinipikit yung mata, ngunit nakikita pa rin itong kapangyarihan ng Panginoon ng kidlat. Okay? So ganito katindi, kung i-imagine niyo po, no? Ganito katindi ang nangyari doon sa kapanahunan ng after ng kapanahunan ng nung pagpatay nila kay Kristo at itong at sabi dito noong pagtatapos na ng araw ng Sabat, ito na po yung nangyayari. 3 days na ito, no? 3 days na. Tapos na yung araw ng Sabat. Okay. So dito na ipinapakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Bakit noon hindi niya pinapakita ang kapangyarihan niya noon? Noong siya ay pinapatay pa. Kasi kung pinakita niya yung kapangyarihan niya, hindi natutuloy yan. Wala tayong kaligtasan. Hindi tayo naligtas. Kung ginamit ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan, ay wala po tayong kapatawaran. Okay? Hindi po tayo napatawad ng Diyos. At hindi po tayo ligtas doon sa tiyak na kapahamakan sa impyerno. Kasi ang sabi doon sa Romans 6:23, na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kita niyo po yan. Na ginawa ni Kristo ang siyang mamatay doon sa cross para mabayaran ang ating kasalanan. Kasi kung hindi po yun nangyari, hindi po tayo naligtas. Hindi po nabayaran ang kasalanan natin. Nananatili tayong makasalanan sa harap ng Panginoon at hindi tayo napatawad. At higit sa lahat, ay wala tayong pagkakataon na lumapit kay Kristo sapagkat tayo ay mga makasalanan. At kahit kailan, yun, hindi natin magagawa na iligtas ang ating sarili. Sapagkat si Kristo Jesus lamang ang tagapagligtas. Kaya po hindi niya ginawa yan noon. Ipinakita niya ang kanyang kapangyarihan pagkatapos na siya ay namatay. Okay? Noong namatay na siya, dito na ipakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan para makilala natin, malaman natin ang kanyang pangako noong siya ay buhay pa. Nasabi niya, siya ay mabubuhay muli. Kita niyo po yan? Na ang pagkabuhay ni Kristo, siya din yung kapatawaran ng ating pagkakasala. Okay? Tayo ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. At tayo ay namuhay na may pananampalataya kay Kristo Jesus. Di ba? Sapagkat nung pagkapako kay Kristo, ay napako tayo doon. Ang ating kasalanan dinala ni Kristo at tayo ay pinatawad niya. Okay? Pero hindi lahat ng tao kanyang pinatawad. Kasi mayroon taong hindi ayaw niya. Okay? Ang ginawa niya kay Kristo, ni-reject niya. Ang ibig sabihin, ayaw niyang mapatawad ng kasalanan niya. Ang gusto niya kasi siya lang ang gagawa ng kasalanan niya para mapatawad siya. Kailangan mayroon akong kausap, no, na hindi daw sapat yung pagtanggap kay Kristo na Lord, tinatanggap kita bilang aking Panginoon tagapagligtas. Hindi daw sapat 'yon. Kailangan daw magawa natin ang mga bagay na katulad ng ginawa ni Kristo. O kita mo, lapastangan ka, kapatid, kaibigan, na hindi mo kailangan gawin yan dahil hindi yan pinapagawa sa iyo ng Diyos. Ang gusto ng Panginoon, magsisi ka, maniwala ka sa Kanya, tanggapin mo siya sa puso niya, no?
at ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi niya sinasabi na, hoy, magpapapako ka sa cross. Saktan mo sarili mo. Gawin mo tulad ng ginawa ko. Hindi niya binabanggit yan. Bagkus ang binanggit niya doon, it is finished. Yung mga bagay na hindi natin gawin, ginawa na ng Panginoon, tinapos niya na. Sapagkat ang magagawa lang natin, yung ang kaya nating gawin ngayon, naaayon sa sinabi ng Panginoon. Di ba? So malinaw yan na itong taong ito na kinakausap ko, hindi niya matanggap na ganun lamang ang gagawin natin. Okay? Hindi ko alam kung sino nagturo sa kanya. Hindi ko alam kung sino nagdoktrina sa kanya. Bakit ganyan ang kanyang paniniwala? Okay? So dapat ang tao ay makakilala sa Panginoon. At pagkatapos diyan, paglilingkuran niya yung Panginoon na nakilala niya. At dahil ang Panginoon na yun yung nagligtas sa kanya. Yun yung Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Siya yun na nagpadala ng kanyang anghel. At ang matinding takot dito ay nangyari dito sa lugar ng libingan. Okay? Lightning, sabi dito, his countenance was like lightning and his raiment white as snow. Ang kanyang mga suot dito, sabi dito, ay ang kanyang suot ay katulad ng puti ng niyebe. Yung navy, basta navy. Yung yellow na sobrang puting-puti, na yan ay pagka pumunta ka doon sa Canada, meron doon daw na lugar na umuulan ng navy. Ayun, di ba? Okay? Snow. Ayun, white as snow. Okay? At sinabi dito na sa verse 4, and for fear of him, the keepers did shake. Kita nyo po, na ang bantay nitong libingan ay nagkaroon ng matinding takot at nanginginig pa. Di ba? No? And became as dead men. Nakatulad ng isang patay. Nakaganon lang siguro doon. Ewan ko kung natumba yun o ano yun. Kasi nakatayo yun sila dyan eh. Pagka nagbabantay sila, nakatayo yan. Hindi naman na siguro natutulog yan. Di ba? Ewan ko lang kung natutulog sila, no? Pero sabi dito, baka sa bandang huli dyan ay, nagsinungaling sila dyan eh. Okay? So, hindi natin malalaman kung anong posisyon nila. But sabi dito sa Bible ay became as dead men. And the angel answered, said unto the woman. Sinabi ng mga babae, ng mga anghel doon sa babae. Pero hindi niya sinabi ito sa mga bantay. Hindi niya sinabi sa mga bantay. Kasi baka sabi niya, huwag kang matakot. Baka mamaya, biglang ay, ikaw pala, di matutuwa na sila. Di ba? So, dahil isa ito sa mga hindi rin mananampalataya. Okay? Kaya sabi dito, and the angel answered and said unto the woman, fear not ye. Huwag kayo matakot. Ayun. Kaya tayo ng mga Kristiyano, kasi Kristiyano tong mga babae na to, sila ni Maria, mga anak ng Diyos sila. Okay? Mga tumanggap din sa Panginoon. Pag namatay, pupunta sa langit. Okay? Kaya sinabihan sila ng Panginoon, ng anghel na, huwag kayo matakot. Okay? So tayo yan. Tayo ng mga Kristiyano, sinasabihan tayo ng Panginoon na huwag tayong matakot. Okay? Anumang mga kaguluhan dito sa mundo, anuman ang mga sari-saring mga katakot-takot dito sa mundo na nangyayari, huwag tayong matakot. Huwag tayong mayanig sapagkat tayo ay anak ng Diyos. Of course, dahil sa ating katawang tao ay mayroon tayong takot, but deep inside in our heart, dapat mas lamang ang ating paniniwala na tayo may Diyos, na kailanman hindi tayo ipapahamak. Kasi ang ating katawan mamamatay naman yan eh, no? Babalik yan sa lupa. Ang pinag-usapan natin dito yung ating kaluluwa na dapat hindi mapapahamak. Ayan, di ba? Kasi ang tao may kaluluwa yan, at ang kaluluwa yan yung nag-trigger sa atin na kung ano natin gagawin. Anong ginagawa niya. Kaya ang ating katawan is manifestation lang ng kaluluwa para makita kung ano yung ginagawa. Okay? Kaya ito yung nagkakasala.
ginagawa ng ating katawan para patuloy na magkakasala. Okay? Kaya po ito ay ito yung bakit bumaba ang Panginoon para iligtas ang mga kaluluwa na nagkaroon ng paglapastangan sa ating Panginoon o pagkakasala. Kaya lahat ng tao ay nagkakasala. Kaya lahat ng tao may kaluluwa na dapat ito ay makakilala sa Panginoon. Dapat ito ay maligtas. At ang lahat ng tao ay makakilala sa Panginoon upang sa kanyang pagdating ay walang mapunta sa impyerno. Ngunit maraming taong ayaw at gusto nila ang layaw sa mundo. Gusto nila yung kasalanan. Gusto nila yung kasamaan. Lahat ng mga gusto nila ay yan ang ginagawa nila. Lahat ng mga kasinungalingan, lahat ng kasamaan, pagnanakaw, pagpatay, ginagawa po yon ng mga tao. No? Kaya hindi na nila na alala ang Panginoon. Maalala na lang nila ang Panginoon pagka may nabalitaan sila at may nangyayaring great earthquake o great na mga pangyayari sa mundo. Or nadapa sila, doon na lang nila naalala ang pangalan ng Panginoon. Diyos ko po. Di ba? Kaya hindi maganda eh. Kaya nga hindi yan pinapayagan ng Panginoon na gamitin natin ang kanyang pangalan sa walang kabuluhan. So mga kapatid, mga kaibigan, ito yon ang pinapangaral ng Panginoon dito sa atin. Ang pinapakita ng Panginoon sa atin na ang Panginoon ay sobrang makapangyarihan at pwede kang matakot. At dito, sinabihan niya na huwag kayong matakot. Sinasabihan niya tayong mga Kristiyano, mga anak ng Diyos, huwag tayong matakot. For I know that you seek Jesus. Kaya nalalaman niya na ito ay hinahanap nila si Kristo. So kayo ba? Mga kababayan, kayo ba ho naghahanap sa ating Panginoon? Yan yung tanong na sasabihin ko sa inyo. Kayo ba nagnanais na makilala si Kristo sa puso? Kayo ba nagnanais na makasama niyo si Kristo habang buhay? Habang buhay? Yun, doon sa langit. Magkaroon ka ng everlasting life. Kayo ba nangangahas niyan? O hindi? Kasi dito, yung mga hindi naghahanap kay Kristo, hindi niya sinabihan na huwag kayong matakot. So sinasabihan niya nito na fear not yung mga anak ng Diyos. Ngayon, kung ikaw ay anak ka ng Diyos, minsan mga pastor, mga preacher, mga leader, mga mananampalataya ay nagkaroon nitong takot na ito. Okay? Kasi nga nandito pa tayo sa ating katauhan, sa ating katawang lupa. Mayroon takot 'yan, no? Kaya nga pinapalakas tayo ng Panginoon eh. Kaya nga sabi niya kay Joshua eh, wag ka sabi dito, sabi niya kay Joshua, ano tawag nun? Huwag kayong matakot. At pag natakot ka, ay hindi mo na magagawa ang gusto ng Panginoon na gagawin mo para sa Kanya. Okay? Dapat mayroon kang good courage na tinatawag. Sinabi niya kay Joshua. Bakit kailangan ng Panginoon na sabihin yon? Sapagkat ang takot nandito sa ating isip. Nandito sa ating puso. No? Na baka ang ating katawan ay mapahamak. Yan naman ang takot natin talaga eh. Di ba? Sino ba sa inyo hindi takot dyan na masaktan? Lahat. Yan yung iniisip natin. So tayo, ang kakaibahan natin ng mga Kristiyano, mayroon tayong pananalig sa Panginoon. Yan ang kaibahan natin sa mga hindi mananampalataya. Na dapat, huwag tayo magpanik. Huwag tayo magpapadala sa mga ugong ng mundo. Oo, inaamin natin yan. May takot tayo dyan. Pero sabi ng Panginoon, fear not. Be of good
courage. Kita niyo yan, di ba? Kaya nga, be strong. Sabi niya kay Joshua. Kasi si Joshua, may haharapin na matinding hamon, matinding laban para sa Panginoon, para sa kanyang kababayan. Kaya sinabihan siya ng Panginoon, be strong, in good courage. So, hindi naman ito, kaya nga inauna doon nasabi doon sa Joshua 1:8, na sabi doon ay, this book of the law shall not depart of your mouth. Nauna yun na pag ang tao, walang ganitong mga salita, ang salita ng Diyos wala sa kanyang puso, wala sa kanyang bibig, ay talagang hindi siya pwedeng maging strong. Hindi siya pwedeng makapag good courage kasi nga wala sa kanya ang salita ng Diyos. And of course, pag nasayo na itong salita ng Diyos, binabasa mo ito, pinapaniwalaan mo, at muni-munihin mo na itong salita ng Diyos, totoo nga na siyang tutulong sa iyo. 'Di ba? Na ipinapakita dito na kailangan ng tao yung strong in heart, strong in spirit, strong in mind. Kasi nga, nandyan yung takot pumapasok dyan. Na pag hindi natin ito ginawa, wala. Sablay ang tao. Okay? So dahil tayo ay anak na ng Diyos, tayo ito sinasabihan. Si Mary, o di kaya si Joshua. Si Joshua nagre-represent na katulad din natin. Dahil si Joshua isa din manampalataya. Siya din ay isang lingkod ng Diyos. Siya ay sundalo ng Diyos. Kaya siya po sinasabihan. At ang sinasabihan din dyan ngayon, dahil wala na si Joshua, ay tayo naman na mga mananampalataya katulad ni Joshua at katulad nila ni Mary. Kaya napakaganda ito, ang salita ng Diyos, na muni-munihin natin every day, every night. No? At i-apply natin sa buhay. Na pag hindi mo yan na-apply sa buhay mo, sayang yung muni-muni mo. Di ba? Muni-muni ka lang dyan. Wow, ganito pala. Makapangyarihan ng Panginoon. Grabe, no? Kanyang pagligtas dito, no? Grabe, ginawa niyang kapangyarihan. No? Hanggang dyan lang tayo. After that, nandun, nanginig na naman tayo ulit sa mga, kung anong nakikita natin dito sa mundo. Nakalimutan natin yan. Hindi tayo naging strong in mind, strong in spirit, strong in heart. Hindi naging strong yon. Wala tayong good courage. Sapagkat doon lang tayo sa muni-muni. Hindi mo ina-apply ang salita ng Diyos, ang turo ng Diyos sa buhay mo. Na yan ang mahalaga sa atin ng mga Kristiyano. Na pag tinuturuan tayo, kahit anuman ang ating pinag-aralan, na hindi mo to ina-apply sa buhay mo, useless. Mabaliwala ang lahat. Sayang, nag-aral ka pa na hindi mo lang naman na-apply yan sa buhay mo. Di ba? Kaya yan yung sa akin, no? Na bilang isang nangangaral ng salita ng Diyos, ang mahalaga na binabasa mo yung salita ng Diyos at minumuni-muni mo, binubulay-bulayan mo. And of course, after that, mayroong rima na tinatawag. Mayroong rima. Ang rima ay yun yung application sa buhay. Na sinabi ng Diyos na huwag ka matakot. Okay. Huwag na akong matakot. Biglang guho. Diyos ko po, Diyos ko po. Ayan na naman ang sinabi. Di ba? Takot ka na naman, wala na naman. Kasi nga, hindi mo ina-apply sa buhay mo. Na ikaw man ngayon nakikinig, pastor man, preacher, o sino ka man ngayon na nakikinig sa akin, please, i-apply mo ang binasa mo na salita ng Diyos. I-apply mo ang pagmuni-muni mo. Ang ganda ng mga tanong na yun sa amin noon. Noong sunrise service namin. Yan yung mga tanong ng aming pastor na ano ang gagawin mo? Okay? Ano ang gagawin mo kung ikaw ay nabigo itong 2025 sa salita ng Diyos? 'Di ba? Na hindi mo nagawa ang nais ng Diyos. Anong gagawin mo? 'Di ba? Kasi nga ito yung problema natin. Nagbabasa naman tayo ng Bible talaga Nagpe-pray nga tayo Minumuni-muni pa nga natin yan 'Di ba? Salita ng Diyos. Ang problema lang natin is application. Hindi natin yan in-apply. Para ka lang
nakikinig ng music, pero nung tinanong ka, ano yung music pinapakinggan mo? Ay, ewan ko, ano yan? Oh, hindi mo pinakinggan. Basta nakinig ka lang. Magkaiba kasi yung nakikinig kaysa pinapakinggan mo. Alright. Okay, so dito na tayo. Lumalayo na tayo. Ayan. Oh. Kaya sabi dito na sa mga Kristiyano, huwag tayong matakot dito sa mundo sapagkat ang Diyos ang ating kasama. Di ba? Oh. Yan. Ayan. Ayun. So dito, sabi dito ay, fear not ye, for I know that ye seek Jesus, which was crucified. Okay, sabi ng anghel, He is not here. Kasi nga, bakit sinabi niya to sa verse 6 na He is not here? Kasi nga, natupad yung pangako ng Panginoon na siya ay mabubuhay muli after 3 days. Eh bakit dito mo hinahanap? 3 days na. Di ba? 3 days na eh. Matatapos na dito yung Sabat. Sabi dito sa salita ng Diyos sa verse 1. Kaya sabi niya dito ng anghel, wala na sa dito. For He is risen. Ayun. Siya ay nabuhay na. Hindi niyo ba alam yon? Oh. Kaya tayo mga Kristiyano, parang ano din tayo, doubt eh. No? Ilan sa atin ng mga Kristiyano, doubt sa salita ng Diyos. Totoo ba na ang Diyos tagapagligtas? Totoo ba na ang Diyos babantayan niya ako? Totoo ba na ang Diyos ay babalik muli? Totoo ba ang Diyos ay babalik muli sa lupa at kukunin ng kanyang mga anak? Ay, hindi ako maniniwala. Ang tagal-tagal na noon. Oo. Di ba? Kaya para nag-ano ka, nag-usyuso ka, nagsisigurado ka, nandyan ba talaga ang Panginoon? Nabuhay na ba talaga ang Panginoon? Titingnan nga natin. O, di ba? Kaya dito, sabi dito, He is not here. Sabi ng anghel, for He is risen, as He said. As He said. Di ba? Na tayo ay sinasabihan ng Panginoon ng kaligtasan ng mga pangako ng Diyos. Tayo na mga Kristiyano. May mga pangako ang Diyos sa atin, sadyan, na babalik siya at kukunin niya ang kanyang mga anak. Bumalik siya sa langit at inanda niya ang ating mga tahanan sapagkat siya babalik muli at kukunin niya ang kanyang mga anak. Ikaw yon ang anak ng Diyos. Ako yon ang anak ng Diyos. Yung mga anak ng Diyos, ito yung mga mananampalataya. Ito yung nagtitiwala sa Kanya. Ito yung nagsisi at tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Kung hindi mo ito ginagawa at hindi mo pa nagawa sa buhay mo, sorry, sapagkat ikaw ay hindi pa anak ng Diyos. Tandaan niyo po, mga kababayan, na hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Kahit nagsisimba ka dyan, kung hindi mo tinanggap si Kristo sa puso mo at hindi ka nagsisi ng iyong pagkakasala at hindi ka nagtiwala sa Kanya, ay hindi po kayo anak ng Diyos. Hindi po ako nagsasabi niyan. Ang Bible nagsasabi na dapat ang tao ay magsisisi, magtiwala sa Diyos at kumilala sa Kanya at tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay. At yan, ang mga requirements na yan ay matutungayan natin yan doon sa John 1:12. Na pag ginawa natin yan, tayo ay isa ng tunay na anak ng Diyos. So kayo na hindi pa kumilala sa Panginoon at hindi nyo pa alam kung saan kayo mapunta pag namatay, automatic po yan. Hindi po kayo anak ng Diyos. Nilikha po tayo lahat ng Diyos doon sa Genesis. Pero hindi po tayo naging anak ng Diyos lahat. Tama? Limited lang po yung anak ng Diyos dyan. Yung sino lang ang tumanggap sa Kanya. Yun lang ang magiging anak ng Diyos. Malinaw po yon na sana po napakinggan niyo po ang salita ng Diyos ngayong araw na ito. Na dapat malinaw ito sa inyo. Hindi ko to sinasabi sa inyo dahil ako'y pupunta ng langit. Sinasabi ko to sa inyo dahil gusto ko kayo ay mapunta din sa langit.
Kasi sa tutuusin, wala na akong pakialam sa inyo. Papunta na ako ng langit Kaya lang, inuutusan kami ng Panginoon na sabihin ito sa inyo, ang katotohanan. Yung positibong balita mula sa salita ng Diyos. Na ang sino man makapakinig nito dapat makakilala sa Panginoon. Na ang sino man magtiwala sa Panginoon ay magkaroon ng tunay na buhay na walang hanggan. Okay? So ito po yun ang purpose natin ngayon. Na itong salita ng Diyos ay sinasabi niya, ngunit hindi kayo naniniwala. Ngunit hindi kayo nanampalataya at pinaniwalaan pa ninyo ang mga ninuno na nagsasalita sa inyo ng hindi maayos na salita. Hindi naman totoo na salita. Ha? Napapahamak lang kayo lalo. Napahamak na yung ninuno nyo, kayo napahamak din dahil sumunod kayo sa kanila. Samantala, ito naman yung sinabi ng Panginoon, baguhin nyo yung buhay nyo. Huwag kayo maniniwala doon sa kanila. Huwag nyo paniwalaan itong mga disparates na ito. Huwag nyo paniwalaan itong mga taong hindi totoong lingkod ng Diyos. Maraming mga taong mga bulaan, maraming taong nangangaral ng salita ng Diyos, ang tamis-tamis nila mananalita, tamis-tamis nila mangako. Ngunit, ang kanilang mga sinasabi ay mga taliwas sa salita ng Diyos. Okay? Puro lang padami ng membro. Puro lang padami ng mga kanilang mga tao sa simbahan. Ngunit, ang mga nandoon sa simbahan, hindi nakakilala sa Panginoon. Ha? Hindi nagsisi. Kaya tanungin mo kung saan mapunta pag mamatay, hindi ko po alam. Nandyan yan sa simbahan, punong-puno ang simbahan. Pero pag tinanong mo, hindi alam kung saan pupunta. So anong tawag mo dyan? Mga bulaang propita yan na gusto nila, dadami lang ang mga membro nila para kumita. Ha? Kaya tuloy, yung mga nagsasalita, ang mga anak ng Diyos na nangangaral ng salita, nabubulaanan pa. Mira-mira lang yan. Pira-pira lang na yan. Nabubulaanan pa. Kaya ang mga tao ngayon, magulo na. Naguluhan na sila. Hindi na sila naniniwala. Na maging yung totoo, nagsasabi na ng totoo, hindi pa nila pinalawaan sapagkat nga nasira na doon. Hindi ba? Kasi ang daming gaya-gaya. Si Satanas marunong gumaya. Tandaan niyo po yan. Ginagaya niyang ginagawa ng Panginoon para lituhin yung mga Kristiyano. Oh. Ito, maraming gaya-gaya dito sa atin sa mundo. Ang dami ng mga simbahan na nangangaral ng salita ng Diyos daw. Pero hindi naman talaga nangangaral ng kaligtasan. Nangangaral lang ng mga gustong tulong. Siyempre, pag tinulungan ka, pupunta ka doon sa simbahan nila, doon ka na. Baptize ka na. Membro ka na ng simbahan, natulungan ka ng grocery, ng pira, ng kung ano-ano pa dyan, ng mga pangako. Kaya napapahamak tayo sapagkat yan ang ating mga isipan. Yan ang puso natin. Dahil gusto natin iligtas itong katawang lupa natin. Pero ang ating kaluluwa ay hindi natin inisip na maligtas yan. Diba? Papasok ka dyan sa isang simbahan na walang kaligtasan, pero busog ka. May bahay ka, may sasakyan ka, suportado ka lahat. Diyan ka papasok. Pero yung kaluluwa mo, mapapahamak sa kaluluwa. Maniwala ka sa akin, kaibigan. Paniwalaan mong salita ng Diyos na aking sinasabi. Hindi yung aking sarili. Sapagkat ako'y ganyan din dati. Diba? Kaya dito, sabi sa Bible, He is risen as He said. Kaya sabi niya, come. See the place where the Lord lay. Ayaw mo pala maniwala. Sinabihan niya tayo. Sinabihan niya ito sila ni Mary. Ayaw mo maniwala. Ayan, tinan mo, come. See the place. Where the Lord lay. Wala nga. At anong nakita niya dito? Anong nakita niya dito sa verse, Sa verse 7? And go quickly and tell His disciples. Sabi dito. Ayan, sinasabi niya na nung nakita niya na wala na doon si Kristo, sinabihan siya ng mga anghel, go quickly and tell His disciple that He is risen from the dead. Ayan. So tayo ng mga Kristiyano, nakita na natin, itinuro na sa atin ng ating mga pastor, tinuro na sa ating mga leader, nakakilala ka na sa Panginoon. Tingnan mo,
umalis ka. Quickly. Go. Kaya nga binanggit dito eh. Ha? Na go. Tell the gospel. Okay? Ito yung tinutukoy dito. Na although sinasabi dito na sabihin mo to sa mga disciples na nandun, nakatago sila ngayon sa pihitan. Pihitan. Ano ba tawag dyan? Sa kanilang hideout, nakatago sila sapagkat sabi doon sa Juan, matindi ang takot nila sa mga Hudyo. Baka ipako din sila sa cross, siguro. Okay? Kaya sabi dito, sabihin mo doon sa mga disciples that He is risen from the dead. Na siya ay nabuhay nagmumuli doon mula sa mga patay. Yan. Kaya mga kapatid, ito lang po yun. Hindi na pa tayo tatagal. Hindi natin tatapusin to. Kasi mahaba ito no? Okay. Kaya dito lang po tayo. Isa lang po ang sinasabi ng Panginoon sa atin, ng mga Kristiyano. Ang kinakausap dito ng Panginoon, mga Kristiyano na. Okay? Huwag kayong matakot. Okay? Kasi pagdating dito, kung pag-usapan natin yan, pagdating dito sa may 13, marami ng kasinungalingan ditong nangyayari. Okay? Sa verse 13. Kaya wag na po muna tayo dyan. Dito na muna tayo. Okay? At makikita natin na tayo ng mga Kristiyano, tandaan nyo ito. Hindi tayo palamuti sa simbahan. Hindi lang tayo nakaupo dyan, nakatunganga dyan sa harap ni pastor. No? Hindi tayo ganyan. Tayo lang man nandyan tuwing linggo. At tama lang yon na yan ang gagawin natin pag linggo kasi nagwo-worship tayo sa Panginoon. No? Nagpapasalamat tayo sa ginawa ng Panginoon. So tama lang yon. So ibig sabihin, hindi lang yan ang gagawin natin. Meron tayong Lunes, Martes hanggang Friday. Sa Saturday, meron tayong gagawin para mapaglingkuran nating Panginoon. Kasi diyan pag Sunday, hindi tayo naglilingkod sa Panginoon, nagwo-worship tayo sa Kanya. Hindi natin siya napaglingkuran. Tayo yung pinaglilingkuran ng Panginoon yung oras na yon. Okay? Kaya sinasabihan tayo dito na huwag tayo matakot. Na katulad ng takot nila. Tulad ng takot ng mga keepers na nagmumukha silang patay sa tindi ng takot. Pero tayo ay hindi dapat tayo matakot ng katulad niyan. Ano man ang mga rumors and wars. Mga rumors na atin naririnig, huwag tayo mabalisa, huwag tayo matakot. Tayo yung mga Kristiyano, mga anak ng Diyos, na hindi tayo pinangakuan ng Panginoon, hindi tayo binigyan ng spirit of fear, but spirit of power. Yun ang binigay sa atin ng Panginoon, tayo ng mga anak ng Diyos. Kaya po, dapat gawin natin ito na may karapatan, may katapangan, may tawag dito, mayroong tamang pagsunod sa ating Panginoong Hesus. 'Di ba? So diyan lang po tayo, harinawa ay natuto po tayo at napakinggan natin ang salita ng Diyos. Na kayo naman ang hindi mga anak ng Diyos, magtanong kayo diyan sa ating chat box. Paano ba, pastor, na maging anak ng Diyos? Paano ba, brother, sister, na maging anak ng Diyos? Paano ba? Ano ba itong sinasabi mo? Ngayon lang ako nakapakinig dito. Ano ba ito? So, bukas po ang ating palatuntunan. Bukas ang ating programa, Devotion Pilipinas, para sagutin ang inyong nais. Para sagutin ang inyong nais na mangyari na makilala mo si Kristo. So, dyan lang po. Bukas po kami. Ang problema kasi, kaya naman hindi niyo nakilala yan kasi nga, pag alam nyo na nagpipreach, ay iniiwasan nyo. Naghahanap kayo ng mga content na masaya. Okay? Okay, hindi ko sinasabi na hindi kayo magsaya. Pero kaso lang, i-priority natin ang salita ng Diyos na yan ay tutulong sa atin sa ating spiritual life. Tutulong sa ating kaluluwa na makasalanan at makakilala sa Panginoon. So yan lamang. Salamat po sa inyong mga pakinig. Karinawa, ang Diyos ay magpala sa inyo at pagpalain kayo nawa sa inyong mga ginagawa. Tayo manalangin, Amang Diyos, salamat po sa inyong kapangyarihan at Panginoon Espiritu ng salita niyo, Panginoon, amin po na spread out dito, Panginoon, sa Devotion Pilipinas. Ay nawa, O Diyos, ay gamitin niyo pong programang ito na daluyan nagpagpapala spiritually at marinig ng aming mga kababayan, Panginoon, na ikaw ang tunay na Diyos na tagapagligtas ng lahat ng mga kaluluwa na nais kumilala sa Kanya, Panginoon. Tulungan niyo po, Lord, ang mga nakikinig at nanonood ngayon na patuloy sila na makinig at pakinggan, Panginoon, itong programa upang marami po kaming matutunan dito, Panginoon, Lord. Itulungan niyo po, Lord, na marami pong makapagbukas, Panginoon, sa programang ito, Panginoon. At hindi po dahil sa mga likes, hindi dahil sa mga shares, kundi dahil mapakinggan nila, O Diyos,
ang kaligtasan na narito, Panginoon, sa programang ito, Panginoon. Inyo po, Ama, ay tulungan na magkaroon ng kapangyarihan, O Diyos, ang programang ito. Pang marami pong maabot ng mga kaluluwa, Panginoon, na hindi pa kumikilala sa inyo, Lord. Salamat, Ama, sa inyong mga salita. Purihin po kay Lord, at sa mga nakikinig ngayon at nanonood, ay aking po kayo inanyayahan sa panalangin na kung kayo pa ay hindi pa nakakilala sa Panginoon at hindi pa maalam kung ano ang gagawin, ay ito pong panalangin, Amang Diyos. Samahan niyo lang po ako, samahan niyo lang ako sa mga pananalangin na ito. Sabihin niyo lang yan sa inyong mga sarili na i-guide ko sa prayer. Amang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Ako po'y makasalanan at hindi ko po alam kung saan po ako mapunta pag namatay. At ako, Panginoon, ay hindi po ako kabilang sa inyong mga anak. Tulungan niyo po ako, Panginoon, kung paano pong gagawin ko upang mabilang po ako sa inyong family na tumanggap at kumikilala sa inyo, Lord. Tulungan niyo po ako, Panginoon. Lord, patawan niyo sa aking mga pagkamali, pagkakasala. Linisin ang aking puso upang maging karapat-dapat po ako sa inyong harapan, Panginoon. Bukas pong puso ko, Lord. Pumasok po kayo. Tinatanggap ko po kayo bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Salamat, Panginoon, sa mensahe at sa programang ito, Panginoon, na aking narinig sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so yan lang po tayo. At nagpapasalamat tayo sa ating Panginoon sapagkat ang salita ng Diyos ay patuloy na ginagamit niya sa programang ito. Kaya po ako ay nagpapasalamat sa inyo na sa inyong mga panunood at pakikinig at pag-share ng ating programa sa inyong mga kapwa ay nawa makapanood din sila ng salita ng Diyos. Okay? So, hanggang dito na lang po ako. At ito muna, makinig muna tayo ng salita ng Diyos. Okay? Ikaw ang nagbigay. Ayan, sa pamamagitan ng awit na yan, ako po ay nagpapaalam sa inyo pansamantala sa ating programang Devotion Pilipinas. Maligaya sa aking isipan. At ako po si Brother Roy Habagat na nagsasabi sa inyo ng patuloy tayo maglilingkod sa Panginoon. Whatever it takes. Oh Jesus, tanggapin mo. At huwag tayong matakot. Tayo ay mga anak na ng Diyos. Kung magkaroon man tayo ng takot, dyan po sa ating katawan lupa po yan. Okay? But higit sa lahat, ang ating kaluluwa dapat ay mas malakas. Ayan, muli po tayo magkita-kita sa araw ng bukas sa ating programang Devotion Pilipinas. Maraming salamat po at nawa pagpalain kayo ng Panginoon itong 2026. Maraming salamat po. Bye-bye. And God bless. Mapuring awitin, aking iligtahin, upang ang bawat tao ay pagbalain. Mga pusong bato, naway hikuin mo ng simple kong papuri para sa'yo. Dahil sa'yo. Oh Jesus, tanggapin mo.